Nakikita mo ba ang mundo na pasama na ng pasama? Dahil ako, oo. Kitang-kita na paano kumikilos ang kaaway sa mundong ito. Paano siya mandaya at gumumo ng tao papunta sa kasalanan. Sinasabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 1, datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sinasabi pa ng Efeso chapter 6 verse 12, sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Sinasabi ng talata na ang pakikipagbaka natin sa mundo ay hindi sa laman at dugo, kundi sa pamamagitan ng mga namamahala sa kadiliman. Naisipabatid sa atin ng talata na ang pakikipagbaka natin sa mundo ay hindi sa pamamagitan ng laman at dugo, kundi sa pamamagitan ng mga namamahala ng kadiliman. Nang nais kong iparating sa inyo na nagaganap ang kasamaan sa mundo dahil merong isang nangunguna dito. Ito'y sa pamamagitan ng kaaway o ang tinatawag nating demonyo. Noong unang panahon, para patalikurin ng isang lingkod, gumagamit ang kaaway ng pagpapahirap sa buhay, kagaya ng sa panahon ng mga apostol, kung saan pinasunog at pinakain sa leon ang mga unang Kristiyano. Gumamit din ang kaaway ng sakit, gutom, problema at marami pang iba para pasukuin ang Kristiyano noong mga unang panahon. Pero ngayon, mas kakaiba na ang pamamaraan ng kaaway para mawala ang mga tao sa Panginoon. At isa sa mga malaking instrumento ng kaaway ay ang teknolohiya para itwist ang mga paniniwala ng tao patungkol sa tama at mali at patungkol na rin sa imahe ng Panginoon. Ang una nating dapat pansinin ay ang madalang ang pelikula na napuproduce sa panahon natin ngayon ang walang paninigarilyo o kaya pag-iinom sa isang eksena. Kung kaya't di tayo magtataka bakit mas lalong dumarami ang may bisyo ngayon kaysa sa dati. Dahil ginagamit ng kaaway ang teknolohiya para i-promote sa teleserye, pelikula o advertisement ang alak at ang sigarilyo o ano pa mang pagbibisyo ng tao. Ang pangalawang dapat natin makita ang pag-iendorso ng teknolohiya about sa mistress o adultery, kung saan makikita pa nga natin mas manaiengganyo ang mga Pilipino sa panonood ng mga pelikula na merong kabit at mas lalong naroroon yung excitement kapag merong isang tao na argabyado na hindi nakikita ng madalas ng maraming tao sa ating panahon ngayon na kino-convert ng kaaway yung isang imahe ng isang relasyon na kung saan may isang lalaki at meron lamang isang babae. Ang kapalaluan ay nagmumula sa kaaway kung saan nakikita sa mundo. Kaya sobrang dami ng cases sa Pilipinas ngayon na broken family dahil nainjikan ang karamihan ng tao patungkol sa ganito. Dahil na rin sa pagpopromote sa pelikula patungkol sa ang bidang babae ay isang kabit. At sa pamamagitan ng mga pelikulang ito, yung tama ay nagiging twisted. Nang dapat tama lang siya, ngayon nagiging mali na. At yung mali naman na dati ay maling-mali talaga, ngayon naman ay nagiging tama na sa karamihan ng taong nakakapanood. Kaya maraming gumagaya, kaya maraming tao yung buhay nila inclined na sa napapanood nila. Ang pangatlo nating dapat pansinin ay ang kalaswaan. Mga kapatid, madalang ngayon sa pelikula ang walang kissing scene. Ito pa nga ang dahilan bakit maraming tao normal na lang ang halikan o yung kissing. Other people would say, it is normal. It's only just a expression of love. Marahil para sa mga mag-asawa, ito'y justifiable. Pero kung wala naman tayo sa ilalim ng matrimonyo ng kasal, ito'y isang malaking kasalanan. Hindi lamang kissing scene yung concern natin, kundi kahit yung bed scene. Mas marami pa nga ngayon naiengganyo sa isang pelikula na merong pagtatalik ang isang lalaki at isang babae. At malaking epekto ito sa henerasyon na darating. At ninormalize nito ang gawaing mag-asawa sa kanilang paningin. Kaya nga maraming bata ngayon
talagang pumasok sa early pregnancy dahil na-injectan sila ng kaisipan patungkol sa gawain ng isang mag-asawa na talagang nakuha sa panonood ng pelikula o kaya naman ng teleserye o kaya naman ng pornografiya. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa 1 Corinthians chapter 6 verse 18, magsitakas kayo sa pakikiapid. Kaya nga ito ang babala ng salita ng Diyos sa mga kabataan. Dahil ang hirap makawala pag nasimula na ng kabataan ang kasalanang ito. Kaya tayo na mga magulang at kapatid ko sa Panginoon, ingatan natin ang ating mga sarili. Ingatan ninyo ang inyong mga mahal sa buhay. Ingatan natin sila sa pagiging matalino sa gawa ng kaaway. Sapagkat sa mga ganitong paraan nadadaya ng kaaway ang tao. Kaya nga maraming gawa ang kaaway na hindi napapansin ng tao sa panahon nating ito. Na parang sa unang tingin, isang panoorin lamang ang pinapanood natin. Ngunit ito pala'y isang malaking propaganda para i-train ang tao sa pamamagitan ng panonood at ma-execute na i-train ng tao sa paggawa ng kasalanan. Na sa panahon nating ito, paanong ang mga dating mali ngayon ay nagiging tama at ang dating tama ngayon ay mali na sa harap ng maraming tao. Actually, dati pag gumawa ng mali ang isang tao, siya'y nahihiya. Ngunit sa panahon natin ngayon, kapag gumawa ka ng mali, sila pa yung proud na proud dahil natabunan na ng mali ang tama sa pamamagitan ng teknolohiya. Isa lamang ito sa mga instrumento ng kaaway para dayain ang mga Kristiyano. Ang totoo, ang teknolohiya ay isang malaking tulong sa bawat isa sa atin sa pang-araw-araw nating pamumuhay kung gagamitin natin ito sa tama. Pero malaking problema kung magagamit ito sa mali. At imbis na tayo ang gumamit, baka tayo ang gamitin ng teknolohiya. Kaya maging matalino tayo sa panahon nating ito. Dahil ang kaaway ay patuloy na humahanap ng masisila sa anumang paraan. Kaya magpakatalino tayo. Kaya ito ang sagot sa tanong na,